Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman si Madiskarting Waray, Hasmin Cabigues, na magbabahagi na naman ng recipe na pwede niyong pagkakitaan dahil nga itong ating napakasimpleng puto na sobrang lambot na alam niyo ba na napakadali lang nito at kahit wala kang hand mixer ay makakapagluto ka ng ganito kalambot na puto. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin kung paano ko nga ba ito niluluto or ginagawa itong aking napakasarap at napakalambot na puto na iba't ibang kulay na alam niyo naman na magugustuhan ito ng inyong mga customer at ng inyong mga anak. Kaya naman, samahan niyo po ako at magluluto na tayo ng masarap at sobrang lambot na puto. Maupay na adlaw atong natanan ay magluluto si nanay ng fluffy puto cake. Yan po ang sarap, fluffy puto. Dahil po sinabi ko po sa kanya, pwede ka po magbumunga ng kakaiba pong puto? Sabi naman ni nanay, yes, pwede tayong gumawa ng ganyan. Alam niyo po ba ang sikreto dito kaya malambot yung puto? Malalaman niyo po yan. Samahan niyo na po kami sa pagluluto ng aming fluffy puto cake. Salamat sa aking taga-video na si Caitlin. Ang una natin gagawin dito ay gagamit tayo ng all-purpose flour, 3 cups, white sugar or wash sugar kung gusto niyo makatipid. Ito ay 2 cups. Then itong ating baking powder, dito ay gumamit ako ng 6 teaspoon. Imimix lang natin ito ng mabuti. Pagka nahalo natin ito ng mabuti, ngayon ay ilalagay naman na natin ang ating Alaska Evap, 370 ml. Palagi po ako naglalagay nito. Kahit na wala tayong hand mixer, stand mixer, ay pwedeng lumambot ang ating puto dahil dito sa Alaska Evap. Then maglalagay tayo ng water. Dito ay naglagay lang ako ng 1 cup. Pagkatapos niyan ay hahaluin ulit natin ito ng mabuti. Pagka okay na at nahalo na ng mabuti ito, dito ay maglalagay naman na po tayo ng ating butter. Ito nga talaga, ang butter nga talaga ang pinakasikreto ko kung bakit nga ba malambot. Dito ay naglagay ako 1/3 cup na margarine or butter. Kung wala kayong butter, or kung may margarine naman kayo ay pwede po yan. At dahil nga wala nga akong butter, kaya naman margarine ang ginamit ko dito. Pagka okay natin, ilagay na natin. Dito naman ay maglalagay na tayo ng 3 pieces of egg, medium size. Ito yung sinasabi ko na hindi na natin kailangan pa ng hand mixer, stand mixer para gumawa pa tayo ng mirang para lumambot ang ating puto. Dito sa procedure na ito, dito sa recipe ko, ay kahit wala po kayong hand mixer, stand mixer at hindi na kayo gumawa pa ng mirang, ay pwedeng lumambot ang inyong puto. Dapat ay sundin niyo po itong ating ginagawa. Pagka okay na at ganito ang tamang consistency nitong ating fluffy puto, sasalain po muna natin ito ng mabuti para wala talagang pamumuo tulad ng baking powder. Kasi kung mayroon pa pong baking powder at hindi pa po nasama sa pagmix, ibig sabihin ang ating puto ay mag-iiba ang lasa. Dito ay papait po ito. Kaya kailangan ay sasalain pa rin po natin itong ating butter. Pagka okay na, nasala na natin, maglalagay tayo sa iba't ibang lagayan dahil nga dalawang kulay ang gagamitin ko dito, ube and din ang ating strawberry. Kaya gagamit lang ako dito ng 1 cup at lalagyan ko ito ng flavor. At dahil ang request ng anak ko ay strawberry, kaya naman sa 1 cup ay naglagay ako ng kulay strawberry, flavor niya at pink ang kulay. Mix lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine na ang kulay na kulay pink, or kung sakaling hindi pa kulay pink, magdagdag na lang po ulit kayo ng inyong food color. Kung wala naman kayong strawberry, nasa inyo yun kung ano ang gusto nyong flavor. At dahil nga itong ating flavor na ito ay powder lang, kaya tinunaw ko muna sa tubig bago ko ilagay sa ating butter. At dahil nga request ito ni Caitlin, ang gusto niya daw ay strawberry, kaya naman pagbibigyan natin. At naubos na ang aking strawberry flavor, kaya naman gumamit na lang po ako dito ng color pink. And then, pangalawang kulay ang gagamitin natin ay ube flavor. Huwag kayong mag-alala dahil ito sa pangalawa naman ay talagang may flavor na ito. Ito ay ating ube flavor. Ang ginamit ko dito ay Bakersfield. Kung sakaling wala kayong mahanap na Bakersfield at mahirap talaga itong hanapin dahil nasa baking store lang ito or sa Shopee, pwede po ang McCormick flavor. Napakasarap din po nun. Depende na rin din sa inyo kung gaano katingkad na ube ang gagawin nyo. At dahil nga sa akin ay gusto niya ng matingkad na matingkad, kaya naman dinamihan pa natin ng flavor. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po na nagbabago ang lasa kahit na dumami pa ang ating nailagay na flavor.
So ito, naghanda ako dito ng dahon ng saging dahil gusto ko manuot ang aroma niya sa ating puto dahil pampasarap din po yun mga kawaray. At kung sakaling wala naman kayong dahon, okay lang din dahil optional lang naman po ito. So ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo halos kalahati sa ating mga lagayan. Ito ay gumamit ako ng lards dito sa ating photo molder. Lards ang ginamit ko. Dito naman ay gumamit na lang din ako ng walang saging, dahon ng saging dahil yun yung request niya sa atin kasi may mga edad na ang gusto natin ay may dahon ng saging para nandun yung sarap. Ang mga bata kasi ayaw nila nun din na-appreciate nung may dahon ng saging. Kaya dinilawa ko po ang ating procedure. So ito, dito naman sa ibabaw dahil gusto ko sa ibabaw lang may kulay para sa ilalim ay wala. Kaya ginawa ko, inilagay ko na lang sa ibabaw ang ating mga pang-flavor. So ang gagawin nyo lang po ay pupunasan nyo lang yan at magdi-design na lang kayo kung anong gusto nyo design. Magiging art pa yan sa ibabaw kung gusto nyo gawing art. Ayan, dahil yan ang ang gusto niya. Ayan, may mga heart shape pa. Yan ang gusto ng anak ko. So pagka okay na yan at nalagay na natin sa ating mga photo molder, pagkakulo ng tubig natin, tsaka po natin isasalang ang ating puto. Dahil kapag isalang natin ang ating puto na hindi pa kumukulo ang tubig, ito'y magiging flat lang siya. Hindi po siya aalsa, lulubog po ang ating puto kung sakaling maglagay kayo ng puto. Kapag ang tubig nyo ay hindi pa po kumukulo, isabay nyo po ang tubig sa ating puto, talagang pa-flat lang After siya. 30 to 35 minutes, naluto na po natin itong ating fluffy puto. Ang sikreto po dito ay hindi po ganun kalakas ang ating apoy. Dito ay medium heat lang po ang ginamit natin. Kailangan ay hindi natin palalakasan dahil bibiyak po sa mga gilid-gilid ang ating puto. Napakasarap tingnan at napakalambot nito. Kapag malakas kasi ang ating apoy, ang tendency nun ay mababasa ang ibabaw ng ating puto, papangit po siya. Kaya kailangan ay hindi po malakas ang inyong apoy kapag kayo ay nagluluto ng puto. So eto na nga mga kawaray, dahil nga wala po akong dahon ng saging, itong ating fluffy puto ay naglagay na lang tayo ng dito ang ginupit-gupit natin. Ginanyan na lang po natin para mas maganda tingnan para sa ating mga anak. At mapapansin nyo na sobrang tingkad po ng ating kulay dahil sinadya ko po yan dahil yun ang gusto ng aking anak na sobrang tingkad ng kanyang favorite ube and then ang ating strawberry. Depende sa inyo kung kuntian nyo lang ang inyong ube flavor na gagamitin. Sobrang fluffy siya at akalain nyo na ito pala ay hindi natin ginamitan ng merang kasi ang merang kasi pagka tayo ay baguhan pa lang sa pagluluto, napakahirap. Hindi po natin ito mapiperfect agad-agad. Masasayang lang talaga ang inyong pera. Kaya naman gumawa ako ng puto na kahit wala kang instant mixer or kahit wala kang hand mixer ay pwede ka palang magluto ng fluffy puto na magugustuhan ng inyong mga customer. At dito ay makakatipid ka na dahil hindi ka gagamit ng Eden cheese. Kulay lang po sa ibabaw ang inilagay natin. Pwede po ito sa mga bata na mag-birthday. At nga pala mga kawaray, kung gusto niyo pong hiramin ang aking picture na pwede niyo pong ipang-post sa inyong mga FB, hanapin niyo po ang aking Facebook, Haswing Kabigges, at hiramin niyo po doon ang aking mga picture at ipang-post niyo din po yan para makatulong po sa inyo. Napakalambot nito at napakasarap mga kawaray, kaya naman tuwang-tuwa ang aking anak na si Katie. Isa pa sa sikreto kung bakit napakalambot nito ay nilagyan natin ito ng maraming butter. Ang iba kasi kapag ka nagluluto ng puto, oil ang Hi guys! Ako po pala yung cameraman ni Nanay. At nung naluto na po siya, ako na po yung kakain. Kasi po napa-request po ako sa kanya ng fluffy puto. So, tikman na natin guys. Ang sarap! Tikman mo guys! Fluffy! Sarap! Guys, alam niyo po ba kung bakit fluffy itong puto na to? Kasi po, sabi ni Nanay, kailangan daw po madami yung margarine. Sarap talaga guys. I-try niyo na po ito sa bahay ninyo. Nag-request po talaga ako kay Nanay na purple at pink kasi po yun po yung mga paborito kong kulay. Bye-bye! Kung nagustuhan niyo po yung video kung nagustuhan niyo po yung vlog ng nanay ko, please like and subscribe. Ayun po si Patrick ko. Kumain.
gusto nyong hiramin ang aking mga picture o ulitin ko, puntahan niyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabikes, para po magamit niyo po ito at pwede niyo po itong ipang post sa inyong mga FB at ipa-order niyo po ito. At sya kung magugustuhan po ito ng inyong mga customer. Thank you ulit sa inyong lahat sa panunood niyo sa akin. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, please subscribe my YouTube channel mga kawaray. At isa-shoutout ko muna ang lahat ng mga nagkukomment o nanonood sa aking YouTube channel. Isa-shoutout po natin, mega love shoutout kay Mama Mother Kitchen. Mukhang masarap, itry ko nga din ito. Thank you for sharing, sana support nyo din po ako. Sige ma'am, isusupport din po kita at tatalawin natin ang iyong YouTube channel. Ang sabi ni Ma'am Manuela Magito, yummy! Thank you po ma'am at talagang napakasarap po nitong ating special kutsinta. At hindi natin papalampasin i-shoutout si Geraldine Corsino. Anong size po ang mga lianera mo na ginamit nyo? Large po ma'am. At syempre, si Teresita Florindo. Wow, lami! Ang Shoutout din po natin si Ma'am Sagayap Terry 2075. Wow, yummy ang sabi niya. Thank you ma'am. At si Ma'am Dory Di Choso. Ayan, si Ma'am Dory Di Choso 7401. Ang galing mong naman gumawa ng kakaninang sarap. Thank you Ma'am Dory Dichoso. Shoutout po sa inyo at ganun din po kay Ma'am Sagayap Terry. Thank you sa walang sawang panonood at palaging pagko-comment nyo dito sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Lemmy Pipino 824. I-try ko ito, maha cake ma'am. Magluto ako, maha blanca. Nagsubaybay ako sa mga kakanin mo. Thank you, Ma'am Len Pipino. Shoutout po sa inyo at lagi po kayo mag-ingat. Shoutout din po natin si Ma'am Kendall Valk 5597. Ayan, palagi po itong nagko-comment sa akin. Si Ma'am Kendall Valk. Shoutout po sa inyo. Ang sabi niya, wow, I am sure masarap yan. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Mariam 21 Vlog. Wow, ang sarap naman yan, ma'am. Shoutout din po natin si Ma'am Miriam. Thank you po sa panonood nyo. At ayan, dalawin natin ang kanyang channel. Ito ay nagbablog po siya. Si Citra Vanal 9293. Wow po, pwede gawin itong ubi cheese biko. Pwede po ba lutuin ulit things? Pagsagot, ano pong ibig sabihin ng ubi cheese biko? Opo naman ma'am, basta nasa ref lang. At i-shoutout din po natin si Milagros Villamar. Wow, ang sarap po niyan ma'am. Just thank you ma'am. Shoutout po sa inyo at lagi po kayong mag-ingat. Thank you po sa walang sawang pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Sam Filigrino 40. Yan, sabi niya, di pwede sa may diabetes at sa nakakatakot na magkaroon kasi. Nakita ko po itong kanyang comment sa aking maha, yung cake. Ma'am, hindi po. Sakto lang po yun. Bakit 4 cups po ang sugar ko? Kasi marami pong tubig at marami. Punong-puno po yung kaldero. Kaya po 4 cups. Kapag bawasan natin ng asukal, ibig sabihin, walang lasa. Tubig lang siya, di ba? Kaya nga po, sakto lang po ang 4 cups doon sa maha cake. Alam nyo ba ang cake? Syempre, matamis. Depende nilang sa inyo, ma'am. Kung ayaw nyo ng maraming asukal, pwede nyo namang bawasan. Pero huwag kayong mag-expect na masarap pa. At syempre, thank you na din po sa comment nyo na ganito para ma-aware din yung mga manunood na sakto lang po ang sukat ng asukal. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Ken Valk 5597. Sabi niya, wow, I'm sure masarap yan. I-try ko make soon at Tucson. Ayan. Si Arcelian Clark 6454. Wow, guwapa. Try ko nga maka-cake mo. Galing mo talaga. God bless. Thank you, ma'am. Ang hirap kasing basahin ang pangalan ni Arcelian Clark. Ayan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you sa panunood nyo sa aking YouTube channel. At si User Fee Recipe. Ang sabi niya dito sa aking rice di coco. Ayan po, ma'am. Nakasulat po yan. Thank you po sa walang sawang panunood nyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod, mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.